LTO, wala pa ring plastic card ngayong taong 2024. LTO, papel na lisensya pa rin ang ipamimigay. Driver's license validity, extended pa rin hanggang April 4, 2024. Ayon nga sa LTO, papel na lisensya pa rin ang ipamimigay dahil wala pa ring supply ng plastic cards. Dahil na-hold po ang dapat na 4 million plastic cards na donasyon na mula sa Philippine Society of Medicine for Drivers. Ayon nga kay LTO Chief Mendoza, malaking tulong ito para mapunan ang backlog ng LTO sa plastic card na lisensya. Pumayag naman si DOTR Secretary Bautista na tanggapin ang donasyon basta wala itong hinihinging kapalit. Aasahan dapat na darating ang unang batch ng donasyon sa January 24, 2024. Pero na-hold nga po ito dahil kailangan pang hingin ang opinyon ng OSG or Office of the Solicitor General. Mararamdaman na sana natin ang pagkakaroon ng plastic card sa Pebrero o Marso, pero dahil nagkaroon nga ng delay, sa bond paper pa rin ipapaprint ang lisensya. Extended pa rin daw ang lisensya hanggang April 4, 2024. Sa mga nag-expired po ng lisensya, payo ko lang sa inyo ay magpa-renew na kayo kahit ito ay extended. Para iwas abala po kasi may mga enforcer at police na hindi alam ang extension ng lisensya. Kasi naging magulo rin ang announcement ng LTO sa kanilang extension ng lisensya. Para iwas ticket at iwas abala, magpa-renew na lang po kayo. Para sa iba pang impormasyon, panoorin natin ang naging interview kay LTO Chief Mendoza ni Ted Pailon. Atin ang linya ngayon si ASEC Vigor Mendoza ng LTO sa napakarami pa rin pong reklamo na ating tinatanggap sa kawalan pa rin po ng plastic na lisensya ngayon despite the announcement daw na meron silang tinanggap na donasyon mula sa isang pribadong grupo. Magandang umaga po, ASEC. Manong Ted, good morning. DJ Chacha, good morning po sa inyo. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. ASEC, kasi ito hong mga nagre-renew ng lisensya, sumandal doon sa announcement ninyo nitong mismong last year. Yes, opo. At na maaari na magpunta dito po sa ilang mga branches ninyo sa mga mall, pero wala pa rin available. Ano ba problema? Opo, nahinto po na yung donation, no? Pinahold muna po dahil we wanted to get the opinion of the OSG, of the Solicitor General. No? So, last year rin po, pinorward namin yung request for opinion to the OSG na hopefully makuha na ho namin this week para mabigyan na kami ng final green light, no, to proceed with the donation of 4 million cards. I see. So, doon kami nahinto doon sa dinadaan muna namin sa OSG. So, kumbaga, sir, with all due respect, ASEC, nauna kayo ng announcement without clearing first from the OSG? Opo, kasi may green light na po kami noon with the Secretary. But we thought it best to secure na rin po, no? Tapos pati ang Kongreso, humingi na rin ng kopya ng donasyon, humingi ng background dito, they want to look into it. Okay. So in deference to Congress, para mapakita nila, we are all above board naman dito. Okay. Sabi ni Secretary, basta no conditions, ganoon naman talaga, no conditions, it's a free donation. So yun po, since I was given the instruction to give it a legal pass sa OSG, doon tayo medyo nagkaberya. Pero just the same po, we continue, kasi technical review rin ng card, hindi ho basta-basta, no? Tuloy-tuloy na mo, inabot lang tayo ng Pasko, yung mga approving authorities, kasi dadaan po ng DOST ho yan to determine the quality of the donated cards, no? Tapos yung review of the security code. So, inabot lang po tayo ng Pasko. Otherwise, dire-diretso rin yan. Hopefully, lumabas na po para sabay na. Paglabas ng opinion ng OSG, tapos na rin po yung technical review on the card quality. Mga green light na rin tayo DOST po dyan para on or about this time or next week, doon na po yung donation na yan. Sige, ganito po. Ang donor natin dito, Philippine Society of Medicine for Drivers. Opo. Okay, and then, ito hong grupong ito, talagang purely lang gustong nilang tumulong para sila mag-donate ng halagang 160 million pesos? Ang aking tingin po dyan, mga medical clinics po yan Manong Ted Mga medical clinics yan society yan, medical clinics ang composition ho yan. So,
wala sila pong trabaho ngayon dahil wala ho nagre-renew ng lisensya. So, yung inabuti po nila siguro mag-donate, no, para sa ganon, magpagkaroon na ng renewal of licenses. It will benefit them also, I guess, all of these clinics at the end of the day, no. Wala namang pinipili. Hindi naman nila sinosolo yung mga cards sa mga clinics lang nila. It's good for everybody, no. Sige, so, in the end of the day, I guess, magpag-benefit rin po yan dahil magkakaroon ng activity sa renewal of licenses. Sige po, sige. So, habang nagkakaroon ng review, Apo. Naghahanda na ba kayo kapag disapprove ito? Anong ating sitwasyon? Oho, may immediate delivery ho kagad yan. Actually, may two-prong approach po tayo dyan, no? Maliban po sa donation, we will be submitting this morning to DOTR a proposed agency-to-agency acquisition sa ating government printing offices, no? Nagsubmit po ng mga proposals yung ating National Printing Office, yung APO Printing Office, no? And hindi naman kalayuan yung presyo nila dito sa ating presyo sa LTO. So we'll be submitting this to DOTR for DOTR's consideration kasi kukulangin pa rin yung 4 million na yan, yung cards na yan, no? So we want to make sure that our supply for the year is already secured. Maliban pa dun sa naka-injunction natin, pag na-lift na yun, mabubuo na yung ating supply requirement for 2024. So meron yun yan, depending on which one comes first, either yung donation or itong agency-to-agency acquisition. Yung kasi pag... Yun yung agency-to-agency, no need for a bidding process. Wala na. Alternative mode of procurement to allowed under the Government Procurement Act. Okay, and then sir, itong agency-to-agency na ito, more or less gaano karaming cards ito ang kakayanin nila? Mga 6 million cards po yan. Pero ang kagandahan mo dyan, may immediate delivery yan on their card. Mga kalahating million kagad ang cards pwede lang deliver within 2 weeks time. So malaking bagay po sa atin yan to jumpstart. Kalahating million, that's already close to our 1 month consumption. Okay, sige. So, sa isang buwan ho ba, ilang bang plastic cards ang kailangan ng LTO? 550,000 po ang ating historical, yung last year's consumption data, no? Month to month po yan, 550. Mga 600,000 na lang po, sarado natin ang gano'n. Okay, sige. 100,000 per month. Opo, sige. So, ang status ngayon po, ASEC, meron po kayong restraining order doon sa inyong procurement, di ho ba, no? Opo. Okay, sige. Opo. Ilan ho dapat yung procurement na yon kung hindi natigil na hukuman? Meron pa tayong mga 3.2 million cards na magagaling kung saan na doon. Okay, 3.5 million cards. So pending iyon, and then meron po tayong under review. So ang atin na lang ho dito, assumption kapag hindi ito na-aprobahan na donasyon, ito ho ang pinakamabilis ngayon, itong A2A ninyo, itong agency to agency? Yes, sir. Opo. Oh, okay. So sa ngayon po, as in, wala na kayong stock ng plastic cards? We are down to our last 200,000, Manong Ted. And that is specifically na for OFWs? Hindi naman po. For all naman po to, pero priority po ang OFWs. Okay, kung 200,000 yan, isang buwan lang ubos na yan. Wala pa ho, Manong Ted. Less than half a month po yan. Less 2 weeks lang po yan, ubos na yan. Okay, so who will decide now kung sino mabibigyan po ng plastic card dito ho sa inyong remaining stock? First come, first serve po ang nangyayari po sa mga district offices na meron pang stock ngayon, no? Kung sino mauna, yun ang bibigyan na po nila. But of course, again, all things being equal, priority po ang OFW. Sige, so but meantime, wala pa kayong bagong order extending the present cards that we have? Yung standing order po natin, yung automatic extension until April. Yung pa rin po. Until April 31? April 4 po, 2024. Hanggang April 4 lang? Opo, automatic extension. Ang extension. So, kapag ang expiration ng aking driver's license March 29, hanggang April 4 lang ako pwedeng gumamit ng ganun. That's correct po. Until extended. Again. Until further extended, kung kukulangin pa. Tingin ko po, we will have enough time already given our two efforts, yung donation at saka yung A2A. Tingin ko, magbibigyan na natin ng instant relief po before March ang ating supply requirement. Okay, but ngayon po, pwede pa rin mag-renew kahit na ayaw mong mag-avail ng extension? Opo, pwede pa naman kung mag-renew. No? Tapos, tatatakan lang po sa likod ng resibo yung extension nila.
Okay. Pero hindi na i-issuehan itong papel na halos kalahating bond paper ng laki. Bond paper lang po ang issue dyan. Wala pa yung plastic card. Yun nga po. So, doon sa mga gusto pa rin mag-renew, pwede pa rin po mag-renew, hindi mag-avail ng extension, pero ang ibibigay sa kanila na pinaka-card o ID ay yung pong coupon bond. Yes, sir. Mga kailan po tayo magkakaroon na ho ng linaw dito po sa inyong agency to agency na kontrata and dito po sa hopefully itong aaprubahan nila na donasyon na 300,000 plastic cards? Yung OSG formal opinion, nakakausap na muna namin yung OSG. No? We hope to get that within the week, yung sa Solicitor General's opinion, para to move forward on the donation. Yung A2A naman po, i-forward na po namin ngayong umaga sa DOTR, kasi si DOTR po ang magtatransact po niyan given the value of the amount involved. No? Totoo ba ho, ASEC, na meron pong target collection of fees ang bawat regional office ng LTO? Na meron kayong minamandato na target na laki ng collection of fees? Ang LTO kasi meron kaming budgetary target as far as revenues is concerned. For this year, 33 billion po yan. And it's divided among the different regions depending on their amount of vehicles, amount of licenses issued. Ganyan po, no? So may target po yung bawat region na po yan. Pero we are reviewing that, Manong Ted, no? Kasi we are moving towards online, online registration and licensing. So online ka, wala ka ng graphical limitation, no? Kung kahit nasa Baguio ka, pwede ka mag-online, so saan i-credit yun, no? So we are reviewing the territorial targets kasi wala nang saysayan on an online atmosphere. Pero totoo ba din na pati ang inyo pong, kumbaga, ang source of revenue kasi maliban dito sa mga renewals, ay ito pong mga penalties sa traffic, no? Opo. Pati daw ho yun, meron din kasing nilalabas po na target na collection, kaya ang mga offices ng LTO, obligadong manghuli na manghuli. Ayun, wala ko tayong target na ganun. Ayaw nga natin manghuli. That is not part of our, in terms of trying to hit our target of 33 billion. Actually, mas mataas pa yung target po natin. No? Hindi po yun ang hindi yung kasama sa komputasyon yan, sa law enforcement. Ginagamit lang natin ang law enforcement in order to make sure na yung mga unregistered vehicles ay magrehistro. At yung mga walang lisensya ay kumuha ng lisensya. Pero as far as quantifying yung law enforcement effort, yung penalties, hindi ho natin sinasama yan sa targets natin. Okay. In terms of revenue targets, hindi ho kasama yan. Okay, sige po. So salamat sa inyo pong panahon, ASEC, at makikipag-ugnayan kami sa inyo para po dito po sa inyong announcement. Bigyan po kayong feedback kapag nakuha namin yung OSC opinion. As we go along, I will coordinate with you, Manong Ted, para mapatulungan nyo rin kami mag-disseminate ng information. Opo. Sabihan na po ninyo itong mga taga-MMDA, ha? Dito po sa inyo pong extension at validity po ng mga lisensya kasi itong mga enforcers, ang daming sinasabi sa mga hinuhuli. Uulitin po namin. Thank you for the information, Manong Ted. Uulitin ko po yan. Opo. Salamat na marami. Mabuhay po, ASEC. Thank you. Thank you po, Manong Ted. Salamat. Sa ngayon po, ayan lamang muna ang update sa driver's license at sa ating plastic cards. Maghintay lang tayo ng susunod na anunsyo ng LTO. Mag-comment lang po kayo kung may katanungan kayo at itatry kong sagutin yan. Yun lamang po, huwag kalimutang mag-like, share at syempre mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang informative videos. Yun lamang po and always ride safe.